morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo kay Anthony Espinilla, Pablo Basalan, Ayam Bangkok, Shamom Dumi. Hindi ko alam kung taga saan to po. Good morning sa iyo kaibigan. Mark Angelo Garcia, Nueva Ecija, Rodel Milindia, Los Baños, Laguna. At saka itong si Lloyd Verdira. May nagtanong kasi sa atin itong si Mark Angelo Garcia na ipakita na yung sit-up sa ating farm po, idol. Wala po tayong farm, idol. Backyard lang po. Ay talagang backyard lang na natural, idol. Yung mga sikip-sikip, pobreng magmamanok po, mga kaibigan. Kaya tayo ay medyo may ginawa tayong mga kaibigan, yung paggalaan, medyo malaki-laking space yun. Baka doon din tayo mag-cord ng manok po sa next natin sa local o early bird man natin mga kaibigan. Yun lang po, kasi kahapon may tumawag sa atin na si Jundi Muniba, sabi niya, idol, sali daw siya sa pahulugan. Saka na daw po kasi birthday pa ng asawa niya sa 29. Walang problema yon sa akin, idol. Unahin mo muna yung pamilya mo, yung asawa mo, kasi birthday ng natin, partner talagang anuhan natin ng oras, kasi alam mo na pag itong asawa natin pag medyo hindi nakasuporta mga kaibigan, ako baka wala tayong pambili ng pagkain. Patuka ng ating manok, baka mapasma pa yung manok natin mga kaibigan. Kaya kailangan talaga natin lambingin yung ating asawa, partner natin, para naman maganda ang daloy ng ating hilig mga kaibigan. Kaya itong pag-usapan natin mga kaibigan ngayon ay itong comment sa ating kaibigan si Putsulo Katura po, na sabi niya, Manoy, pwede bang ipares yung inbreed Manoy sa 3-port nung 3-port saka 7-8 po? Sa pagkakaintindi ko sa kanyang tanong kaibigan ay para sa nung 3-port nung nauna, at saka itong medyo nahuli po na naging 7-8 na yung mga pwede daw baka yun Chulo, yung pinaano mo po sa akin, yung tanong mo, siguro baka ganun ang pagkaintindi ko na yung 3-port cross natin sa 7-8 na yung sa huli na offspring 7-8, at saka yung sa una mga kaibigan na 3-port, pwede ba daw sila ang ipares? So pwede po kasi ito, pero na rin ito mga kaibigan, brother sister meeting na rin yun, kasi pareho lang sila ng nanay at saka tatay mga kaibigan. Pero sa ganitong sitwasyon, mas mabuti pa kung ibalik mo ulit sa sa inahin po, kasi para mag 15-16 yung offspring mga kaibigan. Mas maganda pa yun kaysa nitong brother sister meeting po, kasi itong brother sister meeting mga kaibigan masyadong malapit lang, kahit na 3-port pa yung isa 7-8 po, pero mas maganda na siguro kung ibalik natin sa nanay, kasi nag 15-16 siya Pero sa akin dyan mga kaibigan, itong inbreeding kasi medyo matrabaho to. Mas maganda pa yung isang bisis lang balik sa nanay, tapos sunod naman na mga ang ipakasta mo, yung first cousin niya, yung sa yung sa tatay, sa lulo ba, balik mo dun sa lulo, mga ganyan na lang mga kaibigan, kasi itong inbreeding kasi mga kaibigan matrabaho, tapos ang daming deformities na lumalabas po, lalo na itong brother sister meeting mga kaibigan. Ako, napakahirap po, at saka magastos pa sa makita mo mga kaibigan ang mga offspring. Ako, nakaka-discourage po, kasi ang daming mga diferensya mga kaibigan. Itong kuba, lalo na especially yung mga paa, yung talaga ang matamaan mga kaibigan. Kaya sa atin, sa advice ko po, itong brother sister meeting mga kaibigan, mahirap gawin po, at saka mas maganda pa kung ibalik mo na lang doon sa mama, mag 15-16 siya po, mas medyo tumaas pa yung niya, yung pagka-hybrid niya po, siguro mga 87, 95.7 ba yun? Kasi may mga percent yun Kaya sa atin mga kaibigan ay, sa akin lang kung we talk about inbreeding mga kaibigan, napakahirap, matrabaho pa,
magastos mga kaibigan, kaya hindi ko ina-advise yung ano mga kaibigan, yung inbreeding po. Mas mabuti na yung kung may katulad ko, beast blood ko, golden boy, mga sweeters. Pag maka-offspring ako, balik mo sa papa, isang bisis lang. Tapos sa sunod naman, kung may mga cruises ka ng ibang sweeters, 5K ba, ayun ang ibalik mo din sa ano ko, para mag-report. Sa sunod naman, kung may pinsan ano, pwede mo naman, para hindi mawala yung ano mga kaibigan, golden boy, ganun. Hindi mo mawala yung bloodline na yun. Parang nandyan lang. Na mas malapit sa ano po, kasi hanggang 3-4 ka. Pagbalik mo sa ano, pinsan ba, ayun ang pakastahin mo, mas lalo pang maganda pa mga lumalabas mga kaibigan. Kaya yun ang ginagawa ko pag medyo marami na tayong mga na-produce na mga babae, yun ang ibalik mo sa tatay mo at tatay niya, kung golden boy man yun. Tapos yung iba naman mga kaibigan, na golden boy sa 5K, yung lalaki, pwede mo naman ikasa doon mga kaibigan, kasi 50 siya mga kaibigan, mag 3/4 siya po, 3/4, 1/4 po. Tapos susunod naman mga kaibigan, may mga process ka ng golden boy hanggang mag 7/8 siya, hanggang puro pa rin po. Pwede mo nang i-cross sa ibang bloodline na rin para hindi mawala yung ano mga kaibigan, kasi kung ang ginagamit mo ay bumili ka ng golden boy na naman para ikasama sa offspring, mas maganda rin yung ganun. Pero palagi tayong bumibili dyan kaibigan, nahirapan tayo dyan, masyado magastos po. Yun lang po, yun lang ay napaka simple lang na ano, pero sa akin mga kaibigan, hindi ako nag-advise na ano tayo sa inbreeding po, kasi masyadong matrabaho, magastos pa. Yan sa atin, yung mga doon lang sa kasin, balik sa lulo, ganun, sa side ng ano, kasi mga kaibigan, maganda talaga yung ibalik mo sa, kung gusto mo, anong bloodline ang gusto mo, doon mo ibalik ng isang bisis. Tapos makastahan mo sa kasin niya, ganong klase lang mga kaibigan, parang lingfer ang dating ba. Pero ang inbreeding naman kasi mga kaibigan, pag gusto mo talaga purity na isang manok, doon mo talaga makuha po through inbreeding mga kaibigan. Kaya ako, lalo na pag brother-sister meeting po, napakalalim na nun mga kaibigan, masyadong magkadikit na po ang dugo nila. Kaya hindi po siya advisable mga kaibigan. So depende na lang sa atin yun, kung talagang gusto mo yung bloodline na yun, na talagang mapuro siya. Depende na lang sa iyo yun. Kaya sa atin mga kaibigan, ito lang po ang ating pag-usapan. Good morning sa ating lahat po.